Ang lihim na aklat ng paglalakbay mula sa lugar na walang katapusan, may isang kakatuwang bagay na nagaganap sa mismong sandali na ito sa Ninoy Aquino International Airport, NAIA, sa Maynila. Sunod-sunod na lumalapag ang mga chartered plane mula sa gitnang silangan. Ang laman ng ilan sa mga chartered plane na ito ay mga miyembro ng royal family ng gitnang silangan. Isa lang ang dahilan kung bakit nila pinili ang Pilipinas dahil sa isang aklat na isinulat 40 taon na ang nakalipas. Ang aklat na ito ay nagtataglay ng kasagutan na hindi nasagot ng Amerika, Switzerland at Germany sa loob ng 10 taon. At doon, naganap ang isang himala. Ano ang nangyari? Ibabahagi ko ngayon sa inyo ang kuwento na yumanig sa mga royal family ng gitnang silangan. Ako si Rakif Al-Badr, isang prinsipe mula sa United Arab Emirates. Maraming naiinggit sa mga bagay na mayroon ako palasyo, private jet, ang kalayaang makapunta sa kahit saang lugar na nais ko. Ngunit walang sinumang maiinggit sa aking karamdaman. Isang bihirang genetic neurological disorder ang tawag ng mga doktor sa sakit ko. Nagsimula ito 10 taon na ang nakalipas sa dulo ng aking mga daliri. Sa simula, nararamdaman ko lang na parang kakaiba ang dulo ng aking mga daliri kapag humahawak ako ng panulat at hindi ko ito pinansin dahil inakala ko na hindi ito malala. Ngunit unti-unting kumalat ang pamamanhid na iyon patungo sa pulso, siko, balikat at kalaunan ay sa aking mga paa. Minsan, bigla na lang akong nanghihina habang naglalakad. Kasabay din nito ang pagdating ng sakit, isang matalim na kirot na parang hinihiwa ang aking laman ng matalas na kutsilyo. Nakakaya ko pa naman sa araw, ngunit ang problema ay sa gabi. Tiyak na nagigising ako tuwing 2:00 o 3:00 ng madaling araw. Ginising ako ng kirot na parang kinukurot ang buong katawan ko. Sipa ako ng sipa sa kumot, naglalakad-lakad sa silid hanggang sa napapansin ko na lang na maliwanag na ang labas ng bintana. Ang mga araw ay dumaan na hindi ako makatulog ng 2 oras nang walang pain reliever at sleeping pill. Ganoon ang inabot ko sa loob ng 10 taon. Ngunit sa mahigit 10 taon na nabuhay ako, ang 10 taon na iyon ang pinakamatagal. Nagpalipat-lipat ako sa mga ospital na sinasabing pinakamahusay sa mundo. Johns Hopkins sa Baltimore, America, Charité sa Berlin, Germany, at isang neutral university hospital sa Switzerland. Lumipad ako sa buong mundo, nanatili ng ilang buwan, at sumailalim sa lahat ng uri ng pagsusuri, MRI, nerve conduction test, maging genetic analysis. Nagpupulong ang mga medical team, binubuklat ang makakapal na file, ngunit iisa lang ang lumalabas na sagot. Hintayin ninyo ang clinical trial ng bagong gamot. Maaaring maging posible kung uunlad ang gene therapy. Sa ngayon, wala kaming paraan. Iyan lang ang narinig ko sa loob ng 10 taon. Noon ko lang naramdaman na may mga bagay na hindi mabibili ng pera. Maingat na nagsalita ang private physician kong Ingles, si William. Siya ang nangangalaga sa kalusugan ng royal family sa loob ng 20 taon at siya rin ang nakakita sa pinakamalapit ng aking karamdaman. Kamahalan Rakif, wala na tayong ibang mapupuntahan. Inisip ko, ibig bang sabihin, kailangan ko nang mamuhay ng ganito? Mamumuhay ako sa natitirang bahagi ng aking buhay, nagigising tuwing gabi dahil sa kirot, umaasa sa pain reliever at sleeping pill, at nakakaramdam ng pagod sa araw. Unti-unting napuno ng pag-asa ang aking puso. Noong sandaling iyon, inihanda ni William ang huli niyang alas. Nakakita ako ng isang world-class authority sa larangang ito sa Philippine General Hospital sa Maynila. Sinuri ko ang mga papel niya at may talaan siya ng paggamot sa isang pasyente na may katulad na kaso. Hindi sigurado, pero sa palagay ko ay sulit subukan. Wala akong ibang pagpipilian. Nagsimula ang paghahanda para sa paglipad ng chartered plane at inisip ko na ito na talaga ang huli. Hindi ko na kayang sumabay sa isa pang kabiguan. Sa unang gabi ko sa Maynila, matapos ang 2 oras na paghiga sa kama ng suite room, biglang yumanig ang kisame. Nagbanggaan ang mga chandelier. Sa simula, inakala ko na panaginip lang, ngunit umalo ng kama at nahulog ang baso ng tubig sa mesa. Sa mahigit 60 taon kong nabuhay, ngayon ko lang naramdaman ang ganito, bagyo ito. Padabog na pumasok sa silid si Omar, ang aking aide. Kamahalan Rakif, lumikas po kayo. Nang bumaba ako sa lobby, nagkakagulo ang mga panauhin.
Abala ang mga empleyado sa pag-aayos ng mga bata at mga negosyante na naghahanda ng kanilang mga gamit. Agad namang humupa ang pagyanig, ngunit natatakot ako. Kinabukasan, may tawag mula sa ospital. Humihingi sila ng paumanhin dahil kailangan nilang ayusin ang schedule dahil sa epekto ng bagyo. Sa ika-4 na araw, lumabas sa telebisyon ng hotel ang balita na hindi maikakaila ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration ang posibilidad ng isang mas malaking super typhoon na tatawid sa Metro Manila. Seryoso ang mukha ng mga eksperto sa screen, puno ng mga gauge at graph, ngunit isa lang ang mahalaga. Maaaring may mas malaking bagyo pa ang darating. Nilapitan ako ni Omar. Kamahalan Rakif, kailangan na nating umalis dito. Mapanganib ang manatili pa. Sang-ayon din si William. Sa ganitong sitwasyon, hindi natin maaasahan ang paggamot. Safety first. Hindi pa nagsisimula ang paggamot. Hindi man lang nasubukan at muli na namang nabigo. Lumipad agad ang chartered plane at habang papalayo ang mga ilaw ng Maynila sa labas ng bintana, labis akong nalungkot at wala na akong lakas para magalit. Sumandal ako sa upuan at ipinikit ang aking mga mata. Noon iyon, lumabas sa cabin ang co-pilot. Kamahalan Rakif, kailangan natin ng refuel at aircraft check. Kailangan po ninyong manatili sa Cebu ng isang araw. Cebu, isang lungsod sa Pilipinas. Tumango ako. Wala namang dahilan para magmadali. Wala namang magbabago pag-uwi ko. Parehong gabi, parehong kirot, parehong kawalan ng pag-asa lang ang naghihintay. Noong sandaling iyon, hindi ko alam na ang aksidenteng layover na iyon ang magbabago sa aking buhay. Paglapag namin sa Mactangen Cebu International Airport, naramdaman ko ang kakaibang hangin. Iba ito sa tuyo at mainit na hangin ng gitnang silangan. Ang loob ng airport ay malinis at maayos, na may mga signage sa maraming wika. Maayos na nakapila ang mga tao. Lumapit si Omar at nagulat. Kamahalan Rakif, aabutin ng 2 araw ang maintenance. Nag-book kami ng hotel sa Cebu City. 2 araw? Napabuntong hininga si William sa tabi ko. 2 araw pa? Kamahalan Rakif, kung iisipin ang kalusugan ninyo, mas mainam na makabalik kayo ng mas maaga. Walang dahilan para manatili pa rito. Pakiusap, pabilisin ang maintenance. Hindi ako sumagot. Ano ang magbabago kung uuwi ako? Wala namang nagbago matapos kong magpalipat-lipat sa mga pinakamahusay na ospital sa mundo sa loob ng 10 taon, kaya ano ang mapapabuti kung 2 araw akong uuwi ng mas maaga? Sumakay kami ng kotse at nagtungo sa Cebu City. Matapos ang expressway, kumalat sa labas ng bintana ang hindi pamilyar na tanawin. Nakita ko ang mga sign na siksik sa pagitan ng matataas na gusali at abala sa paggalaw ang mga tao. Mukhang Maynila, ngunit may pagkakaiba, mas masigla at maaliwalas. Malinis ang kalsada at walang mga motor na tumatakbo sa sidewalk. Kalmado rin ang mga taong naghihintay ng traffic light sa pedestrian lane. Ngunit nang huminto ang kotse dahil sa traffic light, may kakatuwang eksena na nakita ko. Sa harap ng pedestrian lane sa isang malaking intersection, nakatayo ang isang lola na labis na nakayuko. Walang tungkod, nakahawak sa kanyang baywang ang 2 niyang kamay, at halatang nahihirapan siyang maghintay ng signal. May pawis sa mukha niyang puno ng kulubot, at halos tuwid ang likod niya, kaya kailangan niyang itaas ang kanyang leeg para makatingin sa harap. Paano tatawid ang matandang iyon sa malaking pedestrian lane na iyon sa ganoong kalagayan? Bigla akong nag-isip. Nang maging green ang pedestrian light at umapak ang lola sa kalsada, lumapit ang isang lalaki na nakauniforme ng high school. Bahagyang yumuko ang estudyante para makipag-ugnayan sa taas ng lola at inabot ang kanyang kamay sa maingat na paraan. May sinasabi siya at tumango ang lola at hinawakan ang kamay niya. Magkasabay silang nagsimulang maglakad ng dahan-dahan. Nang makarating sila sa kalahati ng pedestrian lane, huminto ang lola. Inunat niya ang nakayuko niyang baywang, huminga ng malalim at nagsimula ulit maglakad. Mabagal ang lakad. Hindi siya minadali ng estudyante at dahan-dahan siyang naglakad kasabay ng pace ng lola. Noon, nagbago ang signal. Naging pula. Handa nang umusad ang mga nakaparadang sasakyan. Noong sandaling iyon, may 3 o 4 na estudyante na nakasuot ng parehong uniforme ang tumalon mula sa sidewalk patungo sa pedestrian lane. May isa na tumayo sa harap ng mga sasakyan
Itinaas ang dalawang kamay at pinahinto sila. Ang natitirang dalawa ay tumakbo patungo sa lola at inalalay ang mga braso niya. Maingat nilang inhatid ang lola sa sidewalk. Pag-apak ng lola sa sidewalk, yumuko ang mga estudyante at umalis. Walang mukha na humihingi ng kapalit. Naglaho sila sa kani-kanilang direksyon ng natural. Ang nakakagulat ay ang sumunod. Walang sinumang nagbusina. Ang driver ng pinakaunang kotse ay nagkaway pa at sumenyas na okay lang. Tahimik na, naghintay ang mga sumusunod na kotse. Matagal na ang nakalipas mula nang maging pula ang signal, ngunit walang nagpakita ng iritasyon. Para bang iyon ang dapat na maging tanawin. Hindi ko maalis ang tingin ko sa tanawin na iyon. Kahit umusad na ulit ang kotse, tumingin pa rin ako sa likod. Naghiwalay na ng daan ang mga estudyante at ang lola ay nakaupo sa bench sa sidewalk at nagpapahinga. Tinanong ko si Omar, "Mga apo ba ng lola ang mga estudyanteng iyon?" Tumingin si Omar sa labas ng bintana at sumagot na nagtataka. "Hindi, sa palagay ko. Ito ang unang beses ko ring makita ang ganyang tanawin. Isa talagang kakatuwang tanawin. Sa mundo na kinalakihan ko, laging may dahilan ang kabaitan, utos, kapalit, o dignidad. Sa likod ng mga ngiti na nakikita ko bilang isang royal, laging may mga mata na humihingi ng isang bagay. Nabuhay ako ng 60 taon sa mundo na nagbibigay ng regalo habang kinakalkula ang presyo at bumabati habang iniisip ang kikitain. Ngunit anong klaseng tanawin niyon? Ang mga bata na nagpapahinto ng kotse para sa isang estrangherong matanda na walang kapalit at naglaho nang hindi nag-iwan ng pangalan o kahit gantimpala. Nakaukit sa aking alaala ang kanilang likod. May kakaibang damdamin ang pumupuno sa isang sulok ng aking puso, ngunit hindi ko pa alam kung ano iyon. Nakarating kami sa hotel. Isa itong high-rise hotel na tanaw ang Cebu City. Habang nag-check-in si Omar, umupo ako sa sofa sa lobby at tumingin sa labas ng bintana. Paulit-ulit na tumatakbo sa aking isip ang tanawin ng pedestrian lane kanina. Lumapit si Omar, iniabot ang keycard at sinabi, "Aalis tayo agad pagkatapos ng maintenance. Magpahinga lang po kayo." Idinagdag ni William habang napabuntong hininga. Walang dapat makita sa Pilipinas. Isa lang itong stopover. Mag-focus lang po kayo sa pagpapabuti ng kalusugan ninyo. Isang bansa na walang dapat makita? Totoo ba iyon? Tumango lang ako bilang sagot. Ngunit sa loob ng aking puso may isang bagay na nagbabago na. Umakyat ako sa silid, naligo at humiga sa kama. Ngunit parang may kakaiba sa aking kaliwang paa. Mabigat ang pakiramdam at manhid. Parang ang binti ko mula sa tuhod ay paa ng ibang tao. Inakala ko na dahil ito sa mahabang biyahe at minasahe ko ng ilang sandali. Kinakabahan lang ako dahil sa hindi pamilyar na bansa. Hindi ito malala. Ipinikit ko ang aking mga mata. Noong sandaling iyon, hindi ko alam kung ano ang ipinapahiwatig ng mabigat na pamamanhid na ito. Kinabukasan, matapos ang room service at habang nakatingin sa labas ng bintana, dumating si Omar, "Kamahalan Rakif, may lugar daw na tinatawag na Paseo del Mar na malapit lang dito." Sabi nila, isang promenade daw na may malinis na tubig na umaagos sa gitna ng lungsod. Gusto niyo bang maglakad-lakad? Tubig na umaagos? Opo, may ilog daw sa gitna ng Cebu City. Sabi nila, paboritong pasyalan daw iyon ng mga tao. Ang tubig na umaagos sa gitna ng lungsod ay hindi maiisip sa gitnang silangan. Masyadong malaki ang gastos para gumawa ng isang fountain sa gitna ng disyerto. Nagkaroon ako ng kuryosidad. Nakakabagot ding manatili lang sa silid ng hotel. "Sige, pumunta tayo." Sumunod si William na nag-aalala ang mukha. "Kamahalan Rakif, huwag po kayong magpapagod. Tingnan lang po natin ng mabilis. Alam ko. Matapos ang 5 minuto ng biyahe, nakarating kami sa Paseo del Mar. Ang totoo, may malinis na tubig na dumadaloy doon. Nakahanay ang mga puno at may mga bata na naglalaro sa tabi ng tubig. Nauna si Omar. Dahan-dahan akong sumunod. Naririnig ko ang tunog ng tubig at malamig ang simoy ng hangin. Ganoon ang inabot namin ng 5 minuto. Biglang nanghina ang aking kaliwang paa. Ang mabigat na pamamanhid na naramdaman ko kagabi ay umakyat hanggang sa tuhod at ang buong paa ko ay naging parang paa ng ibang tao. Bumingi ang aking mga tuhod
at natumba ako roon. Kamahalan Rakif, tumakbo palapit si Omar. Nagmamadali ring tumakbo si William. Tumingin ang mga taong dumadaan. Sa mahigit 60 taon kong nabuhay, ngayon ko lang naranasan na nakaupo sa tabi ng kalsada. Nakakahiya para sa isang royal na makita sa ganoong kalagayan, ngunit wala akong lakas sa aking paa. Kahit tumayo ako, hindi sumunod ang aking mga tuhod. Kailangan nating tumawag ng ambulance. Ngunit, noong sandaling iyon, may lumapit. Isang lalaki na mga 50 taong gulang, nakasuit ng maayos at mukhang kalmado. Hindi tulad ng mga tao sa paligid na nakatingin mula sa malayo, lumuhod siya sa harap ko ng walang pag-aalinlangan at nagsimulang suriin ang aking paa. Nakakabighani ang lalaking lumuhod sa harap ng isang estranghero at dayuhan. Ipinahatid ng aide kong interpreter ang kanyang sinabi. Ayos lang po ba kayo? Masakit po ba? Tiningnan ko lang siya bilang sagot. Sinuri niya ang aking paa sa ibabaw ng pantalon at huminto sa isang punto, sa gilid lang ng tuhod, kung saan nagtatagpo ang hita at binti. Dito po ba ang pinakamasakit? Eksakto, doon mismo nagsimula ang kirot. Sa loob ng 10 taon, nakakita ako ng daan-daang doktor, ngunit wala ni isa ang nakaturo sa lugar na iyon. Nagpa-MRI ako sa Johns Hopkins, nerve conduction test sa Charité, at genetic analysis sa Switzerland. Gumastos ako ng daan-daang milyong dolyar at nakatanggap ng daan-daang test result. Ngunit walang sinumang nakakaalam. Tinitingnan lang nila ang monitor at hindi nila hinawakan ang aking paa ng direkta tulad nito. Ngunit natuklasan iyon ng lalaking ito sa tabi ng kalsada nang walang kahit anong gamit lang ang isang daliri sa loob lang ng ilang segundo. Paano mo nalaman? Halata na nagtataka ang boses ko. Bahagyang yumuko siya at sumagot. Ako po ay isang guro ng talamdan. Mukhang may problema sa nerbiyo. Gusto niyo po bang subukan? Guro ng talamdan. Ngayon ko lang narinig ang salitang iyon. Kinuha niya ang business card niya sa bulsa at ibinigay sa akin. Guro Emilio Reyes, Alternatibong Klinika ng Cebu. Mukhang matagal na po ang sakit ninyo. Hindi ito gagaling sa loob ng isang araw, ngunit sa palagay ko ay matutulungan ko po kayo. Kinuha ko ang card. Hindi gagaling sa loob ng isang araw. Ang mga doktor sa kanluran ay laging nagpapanggap na nagbibigay ng pag-asa. Gagawin namin ang lahat. Hahanapin namin ang posibilidad. Maghintay lang po kayo ng kaunti. At sa huli, sinasabi nila na walang paraan. Ngunit iba ang taong ito. Tapat siya. Sinabi niya nang malinaw ang kaya at hindi niya kayang gawin. Hindi siya nagbigay ng pekeng pag-asa. Ang katapatan na iyon ang nagbigay sa akin ng tiwala. Tumayo ako habang inaalalayan ni Omar. Unti-unting bumalik ang lakas sa aking paa. Lumapit si William at sinabi, Kamahalan Rakif, ayos lang po ba kayo? Pumunta tayo sa ospital. Umiling ako. Ospital? Sa loob ng 10 taon, nagpunta na ako sa lahat ng sinasabing pinakamahusay na ospital sa mundo. Ano ang ginawa nila sa akin? Hindi nakasagot si William. Siya ang physician na nakakita sa akin sa loob ng 20 taon, ngunit sa sandaling iyon, wala siyang masabi. Tiningnan ko ulit ang card. Maingat na nagtanong si Omar. Kamahalan Rakif, pupunta po ba kayo sa alternatibong klinika na iyon? Hindi ako sumagot. Ngunit dahan-dahan kong inilagay ang card sa bulsa ko. Sapat na iyon para maintindihan ni Omar. Sa loob ng kotse na pabalik sa hotel, nagpatuloy si William sa pagsasalita tungkol sa ospital, ngunit hindi ko ito pinakinggan. Ang nasa isip ko lang ay ang daliri ng lalaki kanina. Ang daliri na walang pag-aalinlangang at eksaktong tumuro sa lugar, at ang mukha na lumuhod sa harap ng isang estranghero at dayuhan ng walang pag-aalinlangan. Baka hindi ito aksidente. Ganoon ang naramdaman ko. Pagbalik ko sa silid ng hotel, kinuha ko ang card at tiningnan ulit. Noong sandaling iyon, lumapit si William. Kamahalan Rakif, huwag niyo po sanang sasabihin na pupunta kayo roon. Bakit hindi ako pupunta? Sige, aaminin ko. Tama ang lalaki kanina sa lugar ng kirot, ngunit baka aksidente lang iyon. Tiningnan ni William ang card at sinabi, Talamdan? Ito ay charlatanism. Sa kanluran, ituring itong uri ng quack doctor. Tumataas ang boses ni William. Sa 20 taon naming magkasama, ngayon ko lang siya nakitang ganoon ka-excited. Alam niyo po ba, Kamahalan Rakif, sinasabi nila na nagtuturok sila ng karayom, needle, sa katawan. Matulis na karayom ang tinuturok sa balat.
May panganib ng impeksiyon at posibleng makasira sa nerbiyo. Walang siyentipikong basehan. Kulang sa clinical data at may dignidad po kayo bilang royal. Hindi po kayo dapat pumunta sa ganyang lugar. Maingat na namagitan si Omar. William, kumalma ka muna. Desisyon po ni Kamahalan Rakif yan. Omar, hindi ka medical professional. Ito ang territory ko. Galit na sinabi ni William kay Omar. Hindi na nagsalita pa si Omar. Naging tense ang silid. Tumingin ako sa labas ng bintana. Tanaw ko ang Cebu City. Paulit-ulit na lumulutang sa aking isip ang daliri ng lalaki kanina. Ang daliri na walang pag-aalinlangang lumuhod at eksaktong tumuro sa lugar. Tama siya sa lugar. Iyon po ang mas mapanganib. Hindi siya expert sa isang o dalawang tama. Ganoon ang lahat ng charlatan. Sa simula, mukha silang kapani-paniwala. Ngunit paano kung may masamang mangyari sa inyo dahil sa paggamot na hindi napag-aralan? Ano ang naging resulta ng 10 taon na paggamot na napag-aralan? Sumara ang bibig ni William. Mukhang wala siyang masabi. Inilagay ko ang card sa bulsa ko. Pupunta ako minsan. Kamahalan Rakif. Sumigaw si William. Pakiusap. Mag-isip ulit kayo. Tatawagan ko ulit ang professor sa Maynila kapag kumalma na ang bagyo. Tama na. Wala nang pero. Sinabi ko ng matigas. Nakapagdesisyon na ako. Hindi ako nakatulog noong gabing iyon. Hindi dahil sa kirot na nararamdaman ko tuwing gabi sa loob ng 10 taon. Dahil sa kaba na hindi ko alam kung ano ang mangyayari bukas. Hindi naman siguro mali si William. Ngunit ayaw kong sumuko ng ganoon lang. Naghintay ako ng 10 taon. Gusto ko lang subukan sa huling pagkakataon. Nang mag-uumaga na, nakatulog din ako, nanaginip ako, lumabas ang aking ama. Mayroon din siyang sakit na katulad ng sa akin. Mayroon siyang sinasabi lagi noong huling bahagi ng kanyang buhay. Rakif, laging may paraan, huwag kang sumuko. Pagkagising ko mula sa panaginip, matatag na ang aking puso. Kinabukasan, hinanap namin ang address na nakasulat sa card. Isang maliit na alternatibong klinika sa isang gusali na may maraming palapag. Simple lang ang signage. Walang mararangyang palamuti o malalaking salita. Nang bumukas ang elevator, nakita ko ang signage sa dulo ng pasilyo. Sumama rin si William. Sinubukan niya akong kumbinsihin sa huling sandali, ngunit wala na itong silbi. Kasama rin sina Omar at ang 2 pang ID. Nang makarating kami sa harap ng pinto ng klinika, biglang tumayo sa harap ko si William. Kamahalan Rakif. Sa huling pagkakataon, sasabihin ko sa inyo, malamig ang boses niya. Wala na ang dating pagiging magalang at matigas ang mukha niya. Tiningnan kaming lahat ng mga aides sa pasilyo. Ako ang nangangalaga sa kalusugan ng royal family sa loob ng 20 taon. Tungkulin kong protektahan ang inyong kalusugan, ngunit labag ito sa paniniwala ko. Lumapit si William. Pinalambing niya ang boses niya, ngunit naririnig iyon ng lahat. Kung sasailalim po kayo sa ganitong uri ng charlatanic treatment, kailangan kong mag-ulat sa royal family na sumailalim si Kamahalan Rakif sa mapanganib na operasyon na hindi napag-aralan. Ito ay isang lantad na banta. Sa harap ng mga aide, tahimik ang pasilyo. Parang naririnig mo ang hininga ng bawat isa. Tiningnan ko ng diretso si William. Physician ko siya sa loob ng 20 taon. Nagtiwala ako at ginagalang ko siya. Ngunit sa sandaling ito, hindi lang pag-aalala ang nakita ko sa kanyang mga mata. Dignidad iyon. Galit ng professional na nilabag ang kanyang territory. Magulat ka. Iyan ang karapatan mo. Walang emosyon ang boses ko. Mukhang hindi niya inasahan ang sagot ko. Ako na ang magdedesisyon para sa sarili kong katawan. 10 taon na, William. 10 taon na akong nagdusa sa kirot tuwing gabi. Alam mo ba ang hirap na ito? Alam mo ba ang pakiramdam na nakatingin sa kisame tuwing gabi dahil hindi ka makatulog? Namutla ang mukha ni William. Nanginginig ang mga labi niya, ngunit wala siyang masabi. Nilampasan ko siya at binuksan ang pinto ng alternatibong klinika. Tingnan natin kung ako ang mali o ikaw ang mali. Pagpasok ko, nakita ko ang pamilyar na mukha. Siguro Emilio Reyes yon. Tumayo siya mula sa kanyang upuan at yumuko. Hinihintay ko po kayo. Pumasok si William mula sa likod. Hindi na siya tumutol. Pumasok ako at umupo. Mas maliit ang klinika kaysa sa inaasahan, ngunit malinis at maayos na may mahinang amoy ng dahon ng sambong
at iba pang halamang gamot. May chart ng katawan ng tao sa dingding na may maraming tuldok sa buong katawan. Iba ito sa malamig at mechanical na atmosfera ng ospital sa kanluran. Tumayo sa tabi ko ang aide na interpreter. Maaari po bang magtanong muna ako ng ilan? Kalmadong sinabi ni Guro Emilio. Tumango ako. Kailan po nagsimula ang kirot? 10 taon na ang nakalipas. Sa simula, manhid ang dulo ng aking daliri. Parang kamay ng ibang tao kapag humahawak ako ng panulat. Unti-unting kumalat iyon. Lumalala po ba ito sa gabi? Opo. Nakakaya ko pa sa araw, ngunit hindi ako makatulog sa gabi. Parang nasusunog at parang nilalagyan ng yelo. Hindi ko may paliwanag. Tumango si Guro Emilio habang kinukuha ang aking pulso. Dahan-dahan niyang pinindot ang loob ng pulso ko gamit ang 3 daliri, pumikit at nag-focus ng ilang sandali. Ang mga doktor sa kanluran ay laging gumagamit ng stethoscope o umaasa sa makina, ngunit ang taong ito ay nagbabasa ng isang bagay gamit lang ang pakiramdam ng dulo ng kanyang daliri. Matapos ang ilang sandali, sinuri niya rin ang kabilang pulso ko. Ang agos ng inyong hiwa at dugo ay barado. Mukhang matagal na po itong pinabayaan, ngunit hindi naman lubos na nakasara. May daan pa po. Maaari nating buksan ang daan na iyon sa pamamagitan ng karayom. Ang agos ng hiwa at dugo. Ngayon ko lang narinig ang konsepto na iyon, ngunit kakatuwang naniwala ako. Ang mga doktor sa kanluran ay laging inuulit lang ang nerve damage, genetic abnormality at untreatable. Ngunit iba ang taong ito. At tumimo sa aking puso ang sinabi niya na may daan pa. Inihatid ako ni Guro Emilio sa kama sa likod. Kinuha niya ang matutulis na karayom mula sa maliit na case. Manipis na metal ito na mas makapal lang ng kaunti kaysa sa buhok. Noong sandaling iyon, lumabas si William. Sandali, paano kung tamaan ng karayom na iyan ang nerbiyo? Maaari siyang maparalyze. Tumingin si Guro Emilio kay William. Walang pagbabago sa ekspresyon niya at tiningnan niya ako, hindi si William, at nagtanong. Ano po ang desisyon ninyo? Iniwan niya sa akin ang desisyon. Ang mga doktor sa kanluran ay laging sila lang ang nag-uusap. Ako, ang pasyente, ay sasabihin lang sa huli ang resulta. Ngunit iba ang taong ito. Sige, turukan mo na. Matigas ang mukha ni William. Tumalikod siya. Mukhang hindi niya kayang tingnan. Ang unang karayom ay pumasok sa aking binti. May kaunting kirot, ngunit hindi naman masakit tulad ng inaasahan ko. Mas magaan pa kaysa sa kagat ng lamok. Sinundan iyon ng pangalawa at pangatlong karayom. Eksakto at mabilis ang mga galaw ni Guro Emilio. Parang alam na alam niya ang daan ng aking katawan tulad ng pagtingin sa mapa. Tuwing may karayom na tumuturok, kumakalat ang kakaibang pakiramdam. Parang unti-unting bumubukas ang baradong daluyan ng tubig. Humiga po kayo ng ganito sa loob ng 20 minuto. Umalis si Guro Emilio. Nakatingin ako sa kisame habang nakahiga. Mahina ang amoy ng halamang gamot at naririnig ko ang tunog ng maliit na orasan sa kung saan. Kakatuwang nakaramdam ako ng kapayapaan. Sa loob ng 10 taon, nagpunta ako sa maraming ospital, ngunit ngayon ko lang naramdaman ang ganitong kapayapaan. Matapos ang 20 minuto, bumalik si Guro Emilio at isa-isa niyang binunot ang karayom. Dahan-dahan akong bumangon. Hanggang dito lang po tayo ngayon. Maaari po ba kayong bumalik bukas? Tumango ako. Idinagdag ni Guro Emilio. Maaaring may pagbabago po sa katawan ninyo mamaya. Huwag po kayong magugulat. Tumawag po kayo kung mayroon. Hindi ko naintindihan kung ano ang ibig niyang sabihin, ngunit hindi ko na inusisa. Umalis ako sa klinika at bumalik sa hotel. Maganda ang pakiramdam ko, ngunit hindi ko naman naramdaman na may nagbago sa aking katawan. Nagtawa si William at sinabi, "Kita ninyo, wala namang epekto." Ngunit noong gabing iyon, mga 2:00 ng madaling araw, bigla akong nagising. May kakaiba. Nagsimulang sumakit ang buong katawan ko. Iba ito sa nakasanayan kong kirot. Kumikirot ang mga buto ko at tumigas ang mga muscle. Nang sipain ko ang kumot at tumayo, biglang tumaas ang lagnat ko. Hinawakan ko ang noo ko at mainit, umaagos ang pawis sa aking likod. Naramdaman siguro ni William at binuksan niya ang pinto. Nanlaki ang mga mata niya nang makita ang mukha ko. "Kamahalan Rakif, anong nangyari sa inyo?" Lumapit siya at hinawakan ang noo ko at namutla ang mukha niya. "Diyos ko,
Mataas ang lagnat ninyo. Sigaw ni William. Kita ninyo? Ano ang sinabi ko sa inyo? Side effect iyan. Nagdulot ng impeksiyon ang karayom na iyon. Pumasok din sina Omar at ang aide na interpreter. Kamahalan Rakif, ayos lang po ba kayo? Ang pula ng mukha ninyo. Hindi na ito biro. Galit na sigaw ni William sa interpreter. Bakit ka nakatayo lang diyan? Tawagan mo agad ang emergency room ng Cebu Doctors University Hospital. Ngayon na, nagmamadaling kinuha ng interpreter ang telepono. Noong sandaling iyon, itinaas ko ang aking kamay at pinahinto siya. Hintay, tawagan mo muna si Guro Emilio. Tiningnan ako ni William na hindi makapaniwala. Kamahalan Rakif, hindi na po ito oras para roon. Halos 40 degrees na ang lagnat ninyo. Emergency ito. Umiling ako. Sinabi ni Guro Emilio na baka may pagbabago sa katawan ko mamayang gabi. Gusto ko munang kumpirmahin. Ang salita ng charlatan na iyon ang pinaniniwalaan niyo pa rin ngayon? Tumalas ang boses ni William. Ngunit umiling ako at sinabi, sige na, tawagan mo na. Kinuha ng interpreter ang card ni Guro Emilio at dinayal ang numero 2:00 ng madaling araw. Tumunog ang ring ng isa, dalawa. Bago pa tumunog ang pangatlo, sinagot na ang telepono. Hello, kalmado at malinaw ang boses. Nagmamadali ang interpreter sa pagsasalita. Guro Emilio, si Kamahalan Rakif po ay nilalagnat ng mataas. Masakit daw po ang buong katawan niya at malakas din ang pawis niya. Ano po ang gagawin namin? Lumipas ang ilang sandali ng katahimikan. Ako, si William at si Omar ay hindi makahinga habang naghihintay. Pagkatapos, narinig ko ang boses ni Guro Emilio. Pagbalik loob yan. Hindi ba't sinabi ko po sa inyo kanina sa araw? Baka may pagbabago sa katawan ninyo ngayon. Iyan mismo iyon. Kapag dumadaloy ang matagal ng barado, pansamantalang lumalala ang sintomas. Ibig sabihin, lumalabas ang masamang hiwa. Sumigaw si William sa tabi ko. Kalokohan, ang lagnat ay senyales ng impeksiyon. Huwag niyong pakinggan ang taong iyan. Nagpatuloy ang sinabi ni Guro Emilio. 10 taon na pong naipon, kaya malaki ang reaksyon. Hindi po nakakagulat na nagulat kayo. Ngunit ito ay patunay na gumagaling ang katawan ninyo. Magtiis lang po kayo ng isang araw. Bukas ng umaga, parang hindi nangyari ang lahat. Binaba namin ang telepono. Tiningnan ko si William at namumula ang mukha niya. Kamahalan Rakif, pakiusap, maging matino po kayo. Walang basehan ang sinabi niya. Walang paliwanag sa medisina. May lagnat, pero maghintay ng isang araw? May ganoon ba? Maghihintay ako ng isang araw. Kamahalan Rakif, ang hindi pagpunta sa ospital sa ganitong sitwasyon ay parang suicide. Tiningnan ko ng diretso ang mata ni William. William, 10 taon. Sa loob ng 10 taon, sinunod ko ang sinabi mo. Nagpunta ako sa lahat ng ospital na sinabi mo. Ginawa ko ang lahat ng test na sinabi mo. Ano ang naging resulta? Sumara ang bibig ni William. Walang nagbago. Pareho pa rin pagkatapos ng 10 taon. Sa pagkakataong ito, maniwala ka sa pinili ko. Nagsimulang magsalita si William. Ngunit sumara ulit ang bibig niya. Mukhang wala na siyang masabi. Tumayo siya ng ilang sandali at pagkatapos ay umalis siya sa silid. Naghiga ako sa ilalim ng kumot. Mainit pa rin ang katawan ko at masakit ang buong katawan. Ngunit kakatuwang hindi ako natatakot. Pinili kong maniwala sa sinabi niya na magtiis ka lang ng isang araw. Mahaba ang gabing iyon. Nilagnat ako at madalas na gumagalaw. Ngunit sa huli, nakatulog din ako. Kagulat-gulat. Magaan ang pakiramdam ko kinabukasan ng umaga. Ang lagnat kagabi, ang kirot na parang dinudurog ang buong katawan ko, ay naglaho na. Bumangon ako mula sa kama. Tinaas ko ang aking braso. Hindi ito mabigat. Ganoon din ang paa ko. Ngayon ko lang naramdaman ang ganito sa loob ng 10 taon. Pagkagising sa umaga, hindi mabigat ang katawan. Pumasok si William. Tumigil siya nang makita ang mukha ko. Bumaba ang lagnat ninyo. Hindi siya makapaniwala. Hindi rin ako makapaniwala. Tama siguro Emilio. Sinabi niyang magiging maayos ako sa isang araw at talagang nagbago iyon sa loob ng isang araw. Pumasok si Omar mula sa likod. Kamahalan Rakif, tapos na po ang maintenance ng jet. Maaari na tayong umalis kahit kailan. Mabilis na namagitan si William.
Sige, umuwi na tayo. Wala nang dahilan para manatili pa rito. Sa nangyari kagabi, kailangan po kayong sumailalim agad sa thorough check-up ng medical team ng Royal Family. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang sikat ng araw sa umaga sa Cebu ay sumisilip sa pagitan ng mga kurtina. Nag-isip ako ng kaunti. Ang dahilan kung bakit hindi ako natakot habang nilalagnat kagabi. Ang gaan na naramdaman ko pagkagising ko kanina. Mananatili pa ako sa Pilipinas ng ilang araw. Nanlaki ang mata ni William. Kamahalan Rakif, gusto ko pang magpagamot ng kaunti. Nagsimulang magsalita si William, ngunit sumara ulit ang bibig niya. Mukhang nawalan siya ng salita. Tahimik na tumango si Omar at umalis. Nag-ayos siguro siya ng schedule. Lumipas ang isa pang araw. Maganda pa rin ang pakiramdam ko. Nakatulog din ako ng 4 na oras kagabi ng walang sleeping pill. Ngayon ko lang iyon nagawa sa loob ng 10 taon. Pangalawang beses ko nang pumunta sa klinika. Pagpasok ko sa clinic room, tumayo si Guro Emilio mula sa kanyang upuan tulad ng 2 araw na ang nakalipas at sinalubong ako. Mataas po ang lagnat ko, sumakit ang buong katawan ko at pinawisan din ako ng malakas. Ngunit tulad ng sinabi ninyo, pagkatapos kong magtiis ng 1 araw, parang hindi nangyari ang lahat kinabukasan ng umaga. Tumango si Guro Emilio at sumagot. Magaling po kayong nagtiis. Malaki ang reaksyon dahil sabay-sabay na lumalabas ang 10 taon na barado. Hindi na po ganoon kalalaian pagkatapos nito. Kinuha ni Guro Emilio ang aking pulso at tiningnan ang pulse. Matapos mag-focus ng ilang sandali, tumango siya. Nagsimula ang paggamot. Naramdaman ko na mas madaling tinanggap ng katawan ko ang paggamot kaysa noong kahapon. Matapos ang paggamot. Kinuha ni Guro Emilio ang isang lumang aklat mula sa bookshelf sa isang sulok ng clinic room. Ang mga talaan ni Maestro Lacan ito. Luma ang pabalat at nararamdaman ang bigat ng nakalipas na mga taon. Ito po ay isang sinaunang manuskrito na isinulat ng isang babaylan noong 400 taon na ang nakalipas. Isang Filipino classic po ito. 400 taon. Nagulat ako at tiningnan ang aklat. Maingat na binuklat ni Guro Emilio ang pahina. Dito, may heading po na pamamanhid. Isang sakit kung saan barado ang hiwa at dugo at manhid ang kamay at paa. Katulad po ito ng symptoms ninyo. Pamamanhid. Ngayon ko lang narinig ang salitang iyon, ngunit eksaktong inilarawan nito ang symptoms ko. Ang sakit ko ay nakasulat sa isang aklat na 40 taon na ang nakalipas. Sinasabi lang ng mga doktor sa kanluran na bihira itong genetic disorder. Ngunit sa bansang ito, alam na iyon 400 taon na ang nakalipas. Ano po ang dapat kong gawin? Huwag po kayong magmadali na gamutin. Bigyan niyo muna ng pahinga ang katawan ninyo. Kung gagawin ninyo iyan, magbubukas ang daan. Iwasan ang mga mamantikang pagkain at palambutin ang katawan ninyo ng mga mainit na pagkain tulad ng tinolang manok, nilaga at mga steamed vegetables. Namagitan si Omar. Sasabihin ko po sa chef ng hotel, umiling ako. Hindi, isang pagkain ito na nakasulat sa 4 taong gulang na aklat ng Pilipinas. Kailangan kong kumain sa paraan ng pagkain ng mga Pilipino. Noong gabing iyon, nagtungo ako sa isang maliit na karinderya sa likod ng eskinita, luma ang signage, at nang buksan ko ang pinto, may amoy ng lumang kahoy. Maliit lang ang tindahan, na may 4 o 5 mesa lang. Lumapit ang isang lola na mukhang may-ari ng tindahan. Bahagyang nakayuko ang baywang niya at may malalalim na kulubot sa mukha niya. Ay, may dayuhan pala na pumunta sa karinderya namin. Ano po ang gusto ninyo? Ipinaliwanag ng interpreter ang menu. Isda, gulay na set meal, pritong isda lahat ng sinabi ni Guro Emilio ay naroon. Nag-order ako ng paksiw na isda at nilaga na set meal. Pagkatapos ng ilang sandali, dumating ang pagkain. Maraming maliliit na platito ang nakahanay sa tray, ilang uri ng gulay, mainit na nilaga. Hindi ito marangya, walang mantika. Iba ito sa mga kinakain ko sa palasyo. Nagsalita ulit ang lola. Kumain po kayo ng marami, ha? Galing pa po kayo sa malayo, kaya kailangan ninyong kumain ng maayos. Kahit hindi isinalin ng interpreter, naramdaman ko ang pag-aalala niya. Ang ekspresyon ng lola, ang galaw ng kamay, ang tono ng boses niya malugod niya akong tinatanggap. Kinuha ko ang chopsticks at kumain ng isang subo. Mainit. Dahan-dahan itong natunaw sa bibig ko.
Hindi ito spicy at parang kumakalat sa loob ng katawan ko. Kakatwang gumaan ang pakiramdam ko. Mula noon, araw-araw akong pumupunta sa klinika. Nagtuturok ng karayom, nakikinig sa payo ni Guro Emilio at kumakain sa karinderya na iyon tuwing hapunan. Tuwing nakikita ako ng lola, sumisigla ang mukha niya at ngumingiti. Ating dayuhan na customer, bumalik ka na naman, sinabi niya. At binigyan niya ako ng extra na saging na saba o kutsinta bilang dessert. Hindi ko naman iyon hiningi. At kahit sinabi ko na babayaran ko ang extra, umiling siya. Gusto ko lang ibigay. Nang tanungin ko kung bakit niya ginagawa iyon, sumagot ang lola. Galing pa po kasi kayo sa malayo, kailangan niyong kumain ng maayos. Hindi po kayo magiging malakas kung hindi. Iyon lang. Iyon lang ang dahilan. Ganoon ang inabot ng mga araw. Lumipas ang 1 linggo, 2 linggo. Nagdaan ang 3 linggo nang hindi ko namamalayan. Dinala ni Omar ang data. Ang dalas ng pain attacks, oras ng tulog, dosis ng pain reliever at sleeping pill. Punong-puno ng numero ang ulat. Dalas ng pain attacks, 40% nabawasan. Dosis ng pain reliever, sleeping pill, nabawasan ng kalahati. Ibinigay ko ang ulat kay William. Tiningnan ni William ang mga numero ng ilang sandali. Unti-unting tumigas ang ekspresyon niya. May paliwanag ba? Dahan-dahang umiling si William. Walang paliwanag ang data. Siya, ang lalaking naniwala lang sa Western medicine sa loob ng 20 taon. Ang William na iyon ay nagsabing walang paliwanag. Hindi niya kayang tanggihan at hindi rin niya kayang tanggapin. Habang nakikita ko ang mukha niya, naisip ko, okay lang kahit walang paliwanag. Nararamdaman iyon ng katawan ko. Ngayon, sa loob ng 10 taon, hindi na ako natatakot sa gabi. Bumalik ako sa United Arab Emirates. Ito ang aking lupain na inapak-apakan ko ulit pagkatapos ng 1 buwan. Nang lumapag ako sa airport, binalot ng pamilyar na init ang buong katawan ko. Ngunit na-miss ko na agad ang malamig na hangin ng Pilipinas. Kakatwa iyon. Sa loob ng 60 taon na nabuhay ako sa lupaing ito, mas komportable pa sa akin ang bansang pinuntahan ko lang sa loob ng 3 linggo. Pagkatapos ng ilang araw, nagkaroon ng royal banquet. Matapos ang mahabang panahon, nagtipon-tipon ang aking mga kamag-anak. Nakahanay ang mga pagkain sa malaking mesa at may tawanan sa iba't ibang sulok. Binawasan ko ang dami ng kinain ko. Sa halip na mamantikang pagkain, pinili ko ang simple lang. Nanatili sa aking isip ang payo ni Guro Emilio. Si Khalid, ang pinsan ko, ay nakaupo sa tapat ko. Mas bata siya sa akin, ngunit lumaki kaming parang magkapatid noong bata pa kami. Tiningnan ako ng matagal ni Khalid at nagsalita, "Kuya, maganda ang kulay ng mukha mo. Mukhang epektibo ang paggamot sa Maynila." Tahimik ang paligid ng mesa. Mukhang naghihintay ang lahat ng sagot ko. Kumalat kasi sa buong royal family na pupunta ako sa Maynila para makipagkita sa world-class authority. Umiling ako. Hindi ako nakapagpagamot sa Maynila. Nakaalis ako dahil sa bagyo. Nagpagamot ako sa Pilipinas, ngunit sa isang lugar na tinatawag na Cebu. Isang tradisyonal na Filipino medicine na tinatawag na alternatibong medisina. Nagkatinginan ang mga tao sa mesa. May mahihinang bulong na naririnig. Sumimangot si Khalid at nagtanong, "Tradisyonal na Filipino medicine? Ano iyon? Parang witchcraft ba?" Tinatawag nila itong alternatibong medisina, isang healing art na ipinasa sa Pilipinas sa loob ng daan-daang taon. May iba't ibang paraan ng paggamot, tulad ng talamdan at halamang gamot. Tahimik ang mesa. Nakikinig ang lahat sa aking mga salita. Doon ko nakita ang isang aklat na tinatawag na Ang Mga Talaan ni Maestro Lacan, isang medical book na isinulat 40 taon na ang nakalipas. Ang symptoms ko ay nakasulat doon. Sinasabi lang ng mga doktor sa kanluran na bihira itong genetic disorder, ngunit sa Pilipinas, alam na iyon 400 taon na ang nakalipas. Kumindat si Khalid. 400 taon na ang nakalipas? Oh, at pagkatapos kong magpagamot ayon sa nakasulat sa aklat na iyon, nabawasan ang dosis ng sleeping pill ko ng kalahati sa loob ng 3 linggo. Nabawasan din ang pain attacks ko ng 40%. Tahimik ang mesa. Hindi naririnig ang tunog ng paglalagay ng kutsara. Nakatingin silang lahat sa akin. Hindi sila makapaniwala. Nakakrus ang braso ni Khalid at nakatitig sa akin. Nagbago ang tingin niya. Alam din ni Khalid ang sumpa ng aming pamilya
ang genetic disease na tumatakbo sa aming lahi. Ang dulo ng daliri ni Khalid ay nagsimula na ring manhid noong nakaraang taon. Nasa simula pa lang iyon, ngunit katulad ng kalagayan ko 10 taon na ang nakalipas. Kung hindi siya magpapagamot ngayon, magiging katulad ko siya pagkatapos ng 10 taon. Dahan-dahang nagsalita si Khalid. Totoo po ba, kuya? Tumango ako. Tinitigan lang ako ni Khalid nang walang sinasabi. Matapos ang mahabang panahon, nalaman ko na kumalat na ang chismis sa royal family. Nagpagamot daw si Rakif ng kakaiba sa Pilipinas. Nagtuturok daw ng karayom sa katawan. Ganoon ang mga salita na lumilipad. Agad na narinig iyon ng mga anak ko. Ang anak kong lalaki ang unang bumisita. Pagpasok niya sa bahay, agad siyang nagtanong, "Tatay, ano po ang balak ninyo?" "Alin? Nagpagamot daw po kayo na hindi verified. Nagturok daw po ng karayom sa katawan? Ayos lang po ba kayo?" Pumasok din ang anak kong babae mula sa likod. Nag-aalala ang mukha niya. "Tatay, paano kung may masamang mangyari sa inyo? Bakit hindi po kayo nakinig kay William?" Tinitigan ko ng matagal ang mga anak ko. Naintindihan ko ang pag-aalala nila, ngunit hindi alam ng mga anak ko kung gaano ako naghirap sa loob ng 10 taon. Ang oras na nakatingin lang ako sa kisame habang nagdurusa sa kirot tuwing gabi. Ang mga araw na hindi ako makatulog ng 2 oras ng walang pain reliever at sleeping pill. Alam ba ninyo kung gaano ako naghirap sa loob ng 10 taon? Nagsimulang magsalita ang anak kong lalaki, ngunit pinahinto ko siya gamit ang aking kamay. Nagbago ito sa loob ng 3 linggo. Iyon lang ang mahalaga. Hindi na nagsalita pa ang mga anak ko. Tumayo sila ng ilang sandali at pagkatapos ay yumuko sila at umalis. Nag-alinlangan din ako noong una. Hindi ako madaling maniwala sa mga paraan na bukod sa Western medicine, ngunit nagbago ang katawan ko. Pinatunayan iyon ng mga numero at pinatunayan iyon ng aking katawan. Sapat na iyon. Noong gabing iyon, may kumatok sa pinto. Huli na, pagbukas ko ng pinto, nakatayo si Khalid. Iba ang ekspresyon niya kaysa noong banquet. Mas seryoso siya. "Kuya, maaari po ba tayong mag-usap sandali?" Pagpasok ni Khalid, umupo siya sa sofa. Nag-alinlangan siya ng ilang sandali at pagkatapos ay nagsalita. Manhid din po ang dulo ng aking mga daliri. Noong nakaraang taon pa, parang kamay ng ibang tao kapag humahawak ako ng panulat. Minsan, nagigising din ako sa gabi dahil sa kirot. Tumingala si Khalid at tumingin sa akin. "Kuya, gusto ko ring pumunta sa Pilipinas." Nagbago ang tingin niya. Nawala ang duda na nakita ko noong banquet at may desisyon sa mga mata niya. "Sa klinika po na pinuntahan ninyo, gusto ko ring pumunta." Tinitigan ko si Khalid. Nakita ko ang sarili ko 10 taon na ang nakalipas. Si Khalid ay nakatayo sa simula ngayon. "Sige, pumunta ka, bago pa mahuli ang lahat." Tumango si Khalid at dahan-dahan siyang tumayo. "Salamat po kuya." Habang nakikita ko ang likod ni Khalid na lumalabas sa pinto, naisip ko, ito ang simula. Hindi lang ito matatapos sa akin. Kakalat ito, may daan na para sa aming lahi. Doon ako unang nakaramdam ng pag-asa. Hindi pa umabot ng 1 linggo ang pag-uwi ko. Nagplano na si Khalid na pumunta sa Pilipinas. Pagkatapos ng ilang araw na umalis si Khalid, may tumawag mula sa isa pang kamag-anak. "Kuya, pupunta raw si Khalid sa Pilipinas?" Nag-iimbestiga rin ako. Noong sumunod na linggo, may isa pang kamag-anak ang bumisita. "Saan daw po ang alternatibong klinika na iyon? Maaari niyo po bang ibigay sa akin ang address?" Sunod-sunod na nagpaplano ang mga royal na pumunta sa Pilipinas. Ang nagsimula sa akin ay kumalat na sa buong lahi. Isang hapon, bumisita si William. Iba siya sa dati, seryoso ang mood niya. Matapos umupo sa sofa, nag-alinlangan si William ng ilang sandali at nagsalita. "Kamahalan Rakif." Yumuko si William. Matagal siyang hindi nagsalita. Mukhang hindi niya alam kung ano ang dapat niyang sabihin. Dahan-dahan siyang nagsalita. "Nagkamali po ako. Siya ang lalaking nangangalaga sa Royal Medicine sa loob ng 20 taon. Isang lalaking may mataas na pride at puno ng tiwala sa sarili." Ang William na iyon ay yumuyuko. "Naniwala po ako na Western medicine lang ang sagot. Tinitingnan ko po kayo na nagdurusa sa loob ng 10 taon, ngunit hindi ko inisip ang ibang paraan." Tumingala si William at tumingin sa akin. Ang hindi ko po nagawa sa loob ng 20 taon,
Nagawa niya sa loob ng 3 linggo. Tahimik lang akong nakikinig. Nahihiya po ako. Umiling ako. Sinunod mo lang ang paniniwala mo. Hindi ka nagkamali. Hindi mo lang alam. 20 taon iyon. Ang lalaking nakakita sa akin sa loob ng 20 taon ay yumuko. Alam ko kung ano ang ibig sabihin niyan. Hindi lang si William ang nagbago. Kumalat ang tsismis sa aming lahi at United Arab Emirates at nagsimula itong kumalat sa mga royal family ng Gitnang Silangan sa Saudi Arabia, Qatar at Kuwait tungkol sa alternatibong medisina ng Pilipinas. Sa simula, marami ang skeptical. Karayom ang gamot sa sakit. Ang paggamot ay base sa aklat na 4 na lang taon na ang nakalipas. Ngunit ang resulta ang nagsalita. Gumaling si Khalid at ganoon din ang ibang kamag-anak. Hindi nagsinungaling ang mga numero. Naglabas ng balita ang media ng United Arab Emirates. Ang College Times, Traditional Filipino Medicine, nakabighani sa Middle Eastern royalty. Sinundan niyon ng BBC na naglabas ng article na ang bagong destinasyon ng Middle Eastern royalties, Pilipinas. Nagsimulang dumami ang mga chartered plane mula sa Gitnang Silangan sa NAIA. Sa simula, 1 o 2 lang, naging 10 at naging 20. Nagulat daw ang mga empleyado ng airport. Bakit biglang dumami ang mga dumarating mula sa Gitnang Silangan? Nag-focus din ang gobyerno ng Pilipinas. Lumabas ang balita na tatalakayin ang revitalization ng medical tourism. Noong sumunod na taon, umabot sa mahigit 300 royal family na bumisita sa Pilipinas. Kumalat ang word of mouth ng mga royal at nagdesisyon din ang mga ordinaryong tao na pumunta sa Pilipinas. Ang bilang ng mga tao mula sa Gitnang Silangan na bumisita sa Pilipinas para magpagamot ay umabot sa mahigit 100,000. Ang Amerika, Germany, at Pilipinas ang mga bansa na pinakamarami ang bisita mula sa Gitnang Silangan para sa medical tourism, nagbago ang ranggo. Ang Pilipinas ang naging number 1. Nagsulat ang Wall Street Journal ng article. Pilipinas, isang medical superpower na pinagtutuunan ng pansin ng mundo. Humingi ng interview sa akin ang isang reporter. Ito ay isang tawag sa online. Bakit Pilipinas? Tanong ng reporter. Nag-isip ako ng kaunti. Ang pedestrian lane na yon ay lumutang sa aking isip. Ang mga estudyante na tumayo sa harap ng kotse at itinaas ang kamay para sa lola na nakayuko noong una akong dumating sa Cebu. Ang mga bata na kumilos ng kusa nang walang sinumang nagsasabi sa kanila. Siguro Emilio ang pumasok sa isip ko. Ang sandali na lumapit siya, nakita ako na natumba sa tabi ng ilog, sinuri ang aking paa at inanyayahan ako, isang estranghero at dayuhan na gusto mo bang subukan. Si Nanay Adela sa karinderiya ang pumasok sa isip ko. Tuwing nakikita niya ang mukha ko, sumisigla siya at binibigyan ako ng ekstra na saba. Ang sinabi niya, galing pa po kasi kayo sa malayo, kaya kailangan ninyong kumain ng maayos. Narinig ko na may salita sa Pilipinas na damay. Hindi ko pa lubos na naintindihan ang ibig sabihin niyan. Ngunit naisip ko, hindi ba't ito iyon? Ang pusong nagbibigay ng walang dahilan. Ang init na tinitingnan ang estranghero na parang pamilya. Sumagot ako sa reporter. Ang mga tao sa bansang iyon ay nag-aabot ng kamay sa mga estranghero nang walang anumang kapalit. Iyon ang simula ng aking paggaling. Natapos ang interview at namatay ang screen. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang mainit na sikat ng araw ng Abu Dhabi ay nakatama. Bigla kong na-miss ang malamig na simoy ng hangin sa Cebu. Hanggang ngayon, bumibisita pa rin ako sa Pilipinas tuwing season, hindi para magpagamot. Naglalakad ako sa daan na may mga bulaklak sa tagsibol at tinitingnan ko ang mga bundok na puno ng pulang dahon sa taglagas. Naglalakad ako sa tahimik na bayan sa gabi, kumakain ng simpleng pagkain at dumadaan sa mga taong nagbibigay ng kabaitan ng walang dahilan. Pumupunta pa rin ako sa karinderiya na iyon. Ang lola ay ngumingiti pa rin tuwing nakikita niya ang mukha ko at binibigyan ako ng ekstra na kutsinta. Sinasabi niya, galing pa po kasi kayo sa malayo, kaya kailangan ninyong kumain ng maayos. Hindi ako pumunta para gamutin ang aking sakit. Nag-aral lang ako na magpahinga at iyon siguro ang simula ng paggaling. Hanggang dito lang ang kwento ni Rakif Al-Badr. Ang kwento tungkol sa sakit na sinukuan ng pinakamahusay sa mundo sa loob ng 10 taon,
ngunit ginamot sa isang maliit na alternatibong klinika sa Pilipinas at ang kuwento ng mga taong nakilala niya sa proseso na iyon. Ang mga estudyante na humawak sa kamay ng lola sa pedestrian lane, ang guro na nagbigay ng card sa estrangherong natumba, ang lola sa karinderiya na nagbigay ng extra na dessert. Ang maliliit na kabaitan na ito ay nagtipon-tipon at nagpabago sa buhay ng isang tao. Mayroon din ba kayong alaala ng mainit na sandali na ibinigay ninyo sa isang tao? Paki-share po sa comments. Kung naantig kayo sa video na ito, paki-like po. Patuloy po kaming magdadala ng mga kwento na nakakaantig sa channel na ito. Salamat po. Ang hinanap ko sa buong mundo sa loob ng 10 taon. Hindi iyon sa mararangyang lugar na tinatamaan ng ilaw ng pinakabagong medical technology. Ang labasan ng mahaba at madilim na tunnel ay hindi inaasahang dumating sa isang probinsiya sa Pilipinas, tahimik na nakatayo sa Cebu. Noong araw na iyon, hindi lang isang karayom ang nagpabago sa aking buhay. Ang mga estudyante na walang pag-aalinlangang pinahinto ang mga kotse para sa estrangherong lola sa pedestrian lane. Siguro Emilio na natural na nag-abot ng kamay sa dayuhang lalaki na natumba sa tabi ng ilog at itinuro ang pinagmulan ng kirot niya. At ang lola sa karinderya na laging nagbibigay ng extra na saba at may mainit na ngiti tuwing araw at nagsasabing, "Galing pa po kasi kayo sa malayo." Ang kanilang mga ginawa ay walang pusong humihingi ng kapalit. Mayroon lang doon na purong damay na nag-aalala sa tao sa harap nila. Ang medical manuscript na ang mga talaan ni Maestro Lacan na ipinasa sa loob ng 400 taon ay hindi lang nagturo ng karunungan sa pangangalaga sa katawan, ang pagiging mahalaga ng pagpapanatili ng kalmado sa puso at maingat na paghabi sa pang-araw-araw na buhay. Ang ating katawan ay malalim na konektado sa ating puso. Ang katotohanan na ito na mukhang ordinaryo ngunit pinakamahalaga ay natutunan ko sa Pilipinas. Ang mga chartered plane mula sa gitnang silangan na sunod-sunod na lumapag sa Naya sa simula ng kwento. Ang kasagutan na hinahanap nila na nakasulat sa aklat na 400 taon na ang nakalipas, hindi lang iyon kaalaman na may titik tulad ng pangalan ng sakit o paraan ng paggamot. Ang puso na pinahahalagahan ng tao bilang tao na nabubuhay pa rin sa bansang pinagmulan ng aklat na iyon. Iyan siguro ang totoong reseta na hindi nakita ng sinuman sa loob ng 10 taon. Ang nangyari kay Rakif, isa bang himala? Hindi. Sa palagay ko ay hindi. Hindi ba't iyon ay isang magandang katotohanan na ginawa ng maliit na kabaitan sa pang-araw-araw na buhay ng isang tao? Ang mga mabubuting salita na ibinibigay natin sa isang tao nang hindi sinasadya ay minsan nagiging malaking liwanag na sumusuporta sa buhay ng taong iyon. Ano ang mainit na tanawin na nakita ninyo ngayon? At anong uri ng init ang inihatid ninyo sa isang tao? Ang kwento ni Rakif ay tahimik na nagtatanong sa atin. Ang pinakadakilang kapangyarihan ay hindi nakasalalay sa yaman o katanyagan, ngunit sa mainit na puso na nagmamalasakit sa tao. Hanggang dito lang ang kwento ngayon. Kung naantig kayo sa kwentong ito, paki-like po at paki-comment para marinig namin ang boses ninyo. At ang pag-subscribe ay isang imbitasyon para sa susunod na kwento. Taos puso po kaming naghihintay sa muli ninyong pagbisita